Pinuna ng mga mambabatas ang anilay pagbabanta at pambabastos ni VP Sara sa mga kalabang politiko. Kinwestiyon din nila kung bakit sa gitna ng kanyang maanghang na salita, tila tahimik naman siya sa isyu ng China. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona. Hinikayat ni House Assistant Majority Leader Zia Adyong na tigilan na ang tinawag niyang shame campaign ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos personal na buweltahan ng pangalawang Pangulo, sina Manila Representative Benvenido Abante, Joel Chua at Rolando Valeriano matapos pangunahan ng tatlo ang investigasyon sa Kamara laban sa mga Duterte. Batid ni Adyong ang karapatang magpahayag ni VP Sara pero ang pagbabanta at bargas na pananalitaan niya ay nagpapahina sa demokratikong pagtalakay sa mga isyu ng bansa. Maging selective tayo doon sa mga sinasabi natin na hindi ito makakadagdag doon sa division but rather tayo dapat ay maging tulay para sa pagkakaunawaan ng mga electorate ng ating mga tao. Kasi hindi mo talaga maiiwasan in a democracy, meron talagang hindi pagkakaunawaan ang mga politiko. Deserve anya ng mga Pilipino, ng mga leader na magbibigay ng inspirasyon at hindi yung nagbabanta at nagmumura. Huwag natin silang bigyan ng mga information na hindi naman makakatulong sa pag-mold ng kanilang opinion. It's their right also. It's a mandate. It's an obligation for a public servant or civil servant, for that matter, to provide information that would mold our electorate, our public, into having yung informed decision once they step into the precincts and cast their vote. Kinwestiyon naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega kung nasaan ba ang loyalty ni VP Sara. Tila raw kasi walang ibang ginawa ang bise kundi banatan ang PBBM administration at ang mga kaalyado nito pero tahimik sa issue na kinasasangkutan ng China. Ilang araw bago ang halalan, patindi na ng patindi ang batuhan ng akusasyon ng magkabilang panig na minsan na ring naging magkakampi. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel.